Okay, I would like to tell you something very important. I think this has never been tackled or topic here in our broadcast, in our, vlog. Pero, nakita ko po kasi yung kahalagahan nito. Makikita po natin sa ending ng episode natin ngayon, ano po ba ang nangyari kung bakit may mga tinatawag na gayon. Ano yung gayon na yun? Yun. Yung mga tinatawag na evangelist, evangelizador. But napakahalaga po ng word na evangelist sapagkat John the Baptist was an evangelist to prepare the way of the Lord Jesus Christ. So ako naniniwala po ako from the bottom of my heart, isa si John the Baptist sa magaling na evangelizador. Okay. Pero under the new covenant, kung may hahangaan akong evangelizador, walang iba kundi si Pablo, si Paul. Why? Dahil nakarating sa Pinas, sa Pilipinas, at sa buong Gentile world ang message ni Jesus, ang kanyang love sa atin sa pamamagitan ni Pablo, ni Paul. So siya po ay apostle to the Gentiles, no? Hindi po natin kakailayan. Pag sinabi pong, ito na po yung sinasabi ko po kanina, pag sinabing evangelist or evangelizador, anong ibig sabihin nito? Ito ba ay tumutukoy lamang sa ilang certain people or around the church or within the church, kako sana, na exclusive lang sa ilang tao? Kasi di ba, evangelist ganito, evangelist ganyan, evangelist na ganon, mga pangalan. Meron tayong, syempre, pinaka-popular sa panahon pa rin natin ngayon, I believe, hanggang ngayon, Billy Graham. Although, hindi pa tayo tao, mga lolo't lola pa lang natin nag-i-exist sa mundo noon. Pero, you know what? May Billy Graham na noon. Pero, sa panahon natin ngayon, dahil yung kanyang legacy, which is good, very good actually, ginamit siya ni Jesus para may parating ang ebanghelyo sa maraming mga tao. Masipag siya sa mga crusades. I think he's a great crusader also to evangelize Jesus. So, he's the greatest evangelist sa panahon natin ngayon. Pero sa makabagong panahon natin, no, marami nang nabuksan, marami nang alam ang mga Kristiyano. Ano bang ibig sabihin ng evangelist? Sinabi ko na po kanina, ito yung tagapagdala ng mabuting balita. You are sharing Jesus sa ibang mga tao. Sabi ko po sa inyo, may matutuklasan kayo rito sa episode natin sa ating pong vlog ngayon. Ano yun? Mamaya. Pero umpisahan ko na. When we say evangelist, ito po ba ay kailangan mong, you know what? Mag-aral sa Bible school? Kailangan mo bang kumuha ng mga certain degrees in order to attain such title? An evangelist and all that, bishop and all that, Hindi. Hindi. Oh, shocking. Hindi. Meaning, inimbento. Why? Dahil nagkaroon na naman ng hierarchy. Diba? So, kung may naisip kayo ngayon, anong gusto kong iparating? Lahat ng born-again believers, lahat ng tumanggap kay Jesus, evangelist. Palakpakan naman natin si Jesus. Yes, kung nakapalakpakan na kay Jesus, palakpakan din natin mga sarili. Dahil love tayo ni Jesus. Okay. So, kung tayo po ay evangelist, ano po ba ang ating role? Simple, okay. Give you an example. Dapat, alam mo yung message mo. Rightly dividing the scriptures is the best pa rin. 1 Timothy 3:16. Diba? Sabi nga ni Paul kay Timothy, rightly dividing the word of truth. You should know how to use the Bible. Hindi yung dampot ka lang dampot ng mga verses. Yung pala, mga curses na yung mga dinampot mo. Tapos, sinasabi mo sa mga
ini-evangelize mo, kuno, kamo. Anong klase yan? Tinatakot mo sila. Dahil yung mga sumpa, alam po ba ninyo, marami mga Kristiyano ngayon, nangangaral ng mga sumpa. Yung Malakay 3:10, hindi ako naniniwala sa tithing. Tapos na po yan. Under the new covenant, tayo po ay merong pusong binago. So I believe, kung napakayaman mo naman, pwede kang magbigay ng mas malaki sa 10%. Ngayon kung medyo kapos ka naman, ba't ka magbibigay ng 10% kung kakapusin ka? So it's all about your own decision to give. Dahil may binago ka ng puso. Malaya ka na. And besides, hindi po tayo mga Hudyo para pasakop sa tithing na yan. Bakit daw si Melchizedek nag-tithe? Si Melchizedek po, si Abraham nag-tithe kay Melchizedek. I believe si Melchizedek si Jesus Christ. Ngayon, bakit siya nag-tithe? Dahil binigyan ng tagumpay ni Jesus si Abraham. Amen? At yung mga tinithe niya, hindi naman pera eh. Yung mga nakamkam lang ngayon, yung mga nasamsam lang niya. Diba? So, bago pa mag-tithe si Abraham, blessed na po siya. Ayun. So, malayo sa mga pastor ngayon. O, evangelist. Evangelist daw sila. O, sige na nga. Pagbigyan na nga. Para matigil. Di wow. Pero lahat po tayong mga Kristiyano, evangelist. Kasi kwento ko lang po nung ako hindi ko po inabutan kasi yung dumating po sa punto na pumasok ka sa isang Bible school. Niyayaya po ako. Sobrang mahal. Ay, hindi na. Ako, ang dami ko ng diploma. Ako, tama na yon. And besides, tama na sa akin yon. Yung mga diploma ko sa Bible school na I believe right na hindi ko naman nagagamit lahat. Ilan lang talaga. Mostly doon sa ginagamit ko po ngayon sa mga vlogs natin, revelation ni Jesus sa akin. Mahal yung Bible school na yun, pero yung isang kilala ko pumasok, sabi niya, pinagsusuot daw sila ng Hudyo. Kung ano-ano mga pinagtatatali-tali sa kamay, tapos may ilalagay sa ulo. Ano bang tawag doon yung masinusuot ng mga Hudyo? Wow! Ako, edi Hudyo ka na rin. Oo, pati nga pagkain, papakainin kami ng pagkain ng Hudyo. Anong purpose nung ako? Wala lang, para may alam daw sila sa kultura ng mga Jews, which is good. I believe, no? Kung may time kayo, you basa-basa. Read, kung may time. Pero huwag nyo nang gagawin naman yung ginawa ng mga Hudyo na parang dadanasin nyo pa. I mean, wow, what's that? Ngayon tatanungin mo, yung mga mapag-aaralan doon, ano naman? Kasi ang pinakamahalaga mo pag-aaral sa Bible School talaga, kung titignan natin, yung main doctrines. Kasi main doctrines po talaga, especially nandun po yung rightly dividing the word of truth. Etong masaklap. Pagkasasabihin ko po sa inyo, maraming dumalo o umaral diyan sa mga Bible school na yan, ng mga mamahalin. Hindi nila alam ang rightly dividing the scriptures. It's so sad. Doon naman po sa pinag-aralan ko, parang hindi nga rin. Hindi rin. More on ano po kami, more on lessons sa Old Testament. Kung mga parallels, Greek word, nakalimutan ko na po yung iba sa totoo lang. Baka kayo maingay, nakalimutan ko na. At naalala ko, meron ding tinulugan ko po kasi natutulog ako, tinatamad ako kasi mga dinidiscuss ng mga Koreano professor namin more on mga Old Testament. So doon pala meron na akong puso sa New Covenant. Pero pag si Jesus ang topic, talagang ganado ako. Ayun. So, dito mo nila sinabi na kung gusto mo rin maging magaling na evangelist, kailangan may degree ka, may ganito ka, may ganyan ka. Not until, eto na po, magdesisyon ako na kumawala sa bandage na yan. Umalis sa institutional churches at suriin ang Bible by myself. Of course, with the help of the Holy Spirit. At marami pong gumawa niyan at tagumpay ang natamo ko. Nakalaya po ako. Kaya kung gusto po ninyong lumaya, patuloy kayong manood at makinig sa channel na ito. Dito po totoo lang ang maririnig nyo. Walang halong daya, walang halong kasinungalingan. Subscribe ka na. Kasi pa nag-subscribe ka rito, tiyak, mabless ka ng todo-todo. Marirealize mo ang truth at ang truth ang magpapalaya sa iyo.
Thank you, and Jesus truly loves us all.